Hello guys, good morning. It's October 8 today, 2025. It's been a long while since I last posted the video. And I don't know, siguro tinamad lang. Kasi hindi rin naman ako maraming ginagawa sa araw-araw. Usual things lang, yung mga usual chores lang. How are you? Lately, medyo madalas umulan. And lately, medyo I think nanibang ako sa panonood nung hearing ng about flood control. And as you may know, in-stop na siya yung live hearing sa Senate. So, wala na tayong alam kung ano yung nangyayari. Except na parang nag-resign si Ping Lacson at baka pumalit naman si Jesus Escudero as parang I don't know kung ano yung I think si Ping Lacson ng chairman ng Blue Senate, pero parang papalitan yata siya ni Jesus Escudero. Pero si Tito Soto, I don't know kung siya pa rin yung Senate, yung president. Hindi ko na alam at saka tinamad na rin ako alamin, kasi ano pa ba mangyayari dyan, di ba? Hindi naman sa nagiging tayo, irresponsible tayong Pinoy. Pero para ubusin pa natin yung oras natin dyan, wala naman sa atin yung control. And tayo senior na tayo, wala tayo magpaka-stress dyan. Bahala na yung mga bata dyan, especially yung mga Gen Z, hindi ako nag-ayos tinamad ako. Wala akong dentures, hindi ako nagsuot ng dentures. I just finished my breakfast and pupunta sana ako sa Meralco para mag-kuryente load, pero inuna ko naman itong video kasi parang tinatamad pa ako lumabas. What are the things to discuss? Ang dami nangyari tungkol sa health ko, na yung huli kasi is parang ang naalala ko, huli ko diniscuss sa video ko is parang yung sa lungs ko. Kasi accidentally, dahil kasama yan sa vigilance sa monitoring ng previous cancer ko. So every year, parang kailangan kang i-MRI the whole abdomen, kailangan kang i-chest x-ray, whatever. Sinabi ko dun sa onko ko na bakit ganun yung x-ray ko, parang palagi na mayroong densities. So sabi niya, sige, CT scan natin, ganyan. So accidentally, may nakitang dun sa CT scan ng chest, nakita na mayroong mga nodules. Nodules are bukol sa lungs na maliliit. I think parang wala pang parang 5 mm yata ang sizes nun, or 4 mm, pero siguro mga 5 siya, 5 piraso na nakakalat sa both lobes. And then, meron ako isang glass. Nakalimutan ko lang, parang glass. May word na glass. And then, parang asabi lang nung pulmonologist na pinuntahan ko sa St. Luke's, i-rule out daw yung PTB. So, tinest ako ng 4 kinds of PTB test, negative. So, parang inaano niya, metastasis. Parang ganun. Metastasis ng previous kong cancer. So, mas nag-worry ako doon. Tapos sabi niya, balik ako sa kanya after 6 months kasi parang uulitin yung CT scan. Pero hindi ako bumalik sa kanya kasi nasungitan ako sa kanya. Lumipat ako sa Lung Center of the Philippines. Para sabi ko, ano man yung ipagawa siguro na since government hospital yun, baka mas mura doon. Kung meron pa ibang ipapatest sa akin. So from there, pinagawa na naman yung CT scan of the chest. Hindi ko nagawa sa lung center kasi you know why, guys? Pila pala doon, tagal. Anyway, actually nagtiyaga akong pumila I waited parang 1.5 months para sa schedule ko kasi nakalista na yung mga sunod-sunod na nun. Parang puno sila. So available siya ng after 1.5 months. After waiting for 1.5 months, eto na. Tumawag sa akin para sabihin na i-reschedule ako ulit kasi parang sira daw yung hindi, schedule for I don't know kung repair or i-update yung machine.
Pero nanggaling na ako doon prior at nakita ko doon nakapaskil doon sa ano kasi nagpa-approve ako ng NLS insurance ko. So pumunta ako doon sa may lung center. Nakita ko may parang nakapaskil doon na lahat na magpapa-chest CT scan, hindi na mo na ano, blah blah kasi under, parang under, will be under maintenance check ng 1 month. Yung ano, July. Parang July yan naaalala ko. Tapos nung ako na, parang ano na naman, may maintenance ano naman, sabi ko. Ano ba to? Sabi ko ganyan, mag-undergo ako ng CT scan, tapos maintenance, baka hindi maganda yung image na lumabas, bakit laging i-maintenance, baka masyado na luma yung machine, pakahirap na ako, gagastos na ako na sumanang doon, tapos baka poor naman yung image na lalabas. Nagtyaga na ako lumipas sa Makati Med. So, anyway, yung first CT scan ko kasi sa Makati Med din ginawa. After na makakuha ko yung result ng CT scan ko sa Makati Med, doon ako sa lung center pumunta sa doktor, doon ko pinabasa. And then, nadagdagan siya, nagkaroon ng bronchocele. Bronchocele, nung ano na ko, ni-research ko, parang ano siya, parang isang sac siya na may laman na ano na, what's this? Ano ba yun? Yung parang sipon or something? Phlegm. Isang sac na may laman ng phlegm, na kunyari ang airway mo ito, tapos andito siya, yung sac na yun. Hindi siya makalabas sa airway kasi something is blocking it. So, nung sinabi actually sabi ng doktor, first time daw niya sa bronchocele. Siguro parang wala siya nakikita ng gano'n, ako lang. Matanda na yung doktor. Tapos parang wala siya masabi sa akin. So, ang tinanong ko, parang sinabi lang niya sa akin, uminom ako ng maraming tubig. Nabasa ko rin naman sa research ko na, uminom ka ng maraming tubig para matunaw, o kaya umubo ka ng yung, nakalimutan ko anong tawag doon sa ubo na yun. Yung ubo na mahina, para din siguro para makadaan siya. Or ano pa ba yung nakita ko mga ano doon? Basta tinanong ko siya meron bang gamot to sa bronchocele or something like antibiotics? Sabi niya wala. Meron ka ba ubo ngayon? Sabi ko wala po. Sabi niya wala daw gamot doon. So katulad ng nodules, another CT scan na ang gagawin after 6 months. Sabi niya, wala bang yung ginawa sa iyo? Walang dye? Sabi ko, wala pong plain lang pong ginawa, non-contrast. Sabi niya, lagyan natin ng contrast this time. So, first time ko magsi-CT scan after 6 months, which is going to be March 2026 na lalagyan ng dye. Yung kasana ng dye, gusto ko dyan kasi, siyempre, isasaksak yan sa'yo, dadaan yan sa mga, siguro, I think, kidney mo, gano'n, yung mga tatamaan pa ko dyan, dagdag pa yan, yung CT scan nga, may radiation na yun. Ayoko sana nun, pero I don't know, baka before that day, baka pumunta ako ng another pulmo and ask the new pulmo kung dapat ba may contrast or hayaan na lang na walang contrast. Ganun. So, yun ang latest sa akin. So, wala akong gamot na ininom from there. And I used to worry a lot. Mula nung pagkatapos nun, siyempre nandun pa rin sa mind ko yung, ano kaya to? Ba? Isa pa, meron pa pala ako dito sa thyroid, yung nakita rin, kasi sinitis scan yan, yung chest mo, tinamaan yung thyroid din. So nakita rin yung ko sa thyroid, may nodule din ako doon. So nung iba pala ako pag thyroid, kailangan naman doon follow up ultrasound para makita. So 0.7 mm naman yung nakita doon. 0.7 cm yung nakita doon, sabi nung doktor sa akin, yung doktor sa thyroid, sabi niya kapag nang-reach siya ng 1 cm, ipapa-biopsy. So, dapat August ko ginawa yun pero, kasi yung ko guys, yung since naka-health card ako and since, cancer survivor ako, itong health card na to, ang usapan dito 75k per sickness, pero kapag cancer survivor ka pa lang, anong nangyayari dun ganito? Nagreklamo na ako pero nakita ko rin dun sa ni-research ko rin, nakita ko dun sa merong provision dun sa insurance policy na kapag once cancer survivor ka, yung mga sakit mo na makikita, okay, tinanggap ka ng insurance, walang tanong-tanong, sige, kasama ka sa health insurance mo, kung ano meron sila, ganun ka rin. Pero once na cancer survivor ka, parang ang term nila is kabit-kabit na yan, kung ano yung
Halimbawa, kahit na nagpa-simple blood chem ka lang, tapos mataas yung mga lipids mo, mataas yung sugar mo, o tumataas yung sugar mo, ganyan. Something to do daw yun with your previous cancer. Kapag nagka-cancer ka na dati, ang takbo na ng katawan mo, ganun na. Hindi na siya normal. So, ganun ang term niya, kabit-kabit. I don't know kung dapat ko pang ilaban sa, dati sa galit ko, parang magreklamo ako sa insurance commission, gumanyan ako doon. O kaya, pero, I think parang hindi na ako ganun palaban. Hindi katulad ng araw na talagang lumalaban ako sa ganyan. Magaling naman tayo mag-English, na nakakapag-express naman tayo. Wala pang chat GPT nun, di ko pa alam ang chat GPT nun. I can express myself, written English, kayang-kaya ko yan. There was a time nasagot pa ako ng insurance commission, nag-reply dahil doon, nanalo ko doon sa nilalaban ko sa isang insurance company. Pero this time around, parang parang tinatamad na ako mag-discuss, tinatamad na ako kung ano na lang sinabi, ganun. Kaya nangyari sa akin, ganito, marami ako dapat ipapatest. Dapat kailangan ko pa ng yearly mammogram, kailangan ko pa ng ultrasound of the extremities, yung legs ko, kasi meron din akong blood clot sa superficial veins, at saka meron din akong yung dugo ko sa baba, sa paa, hirap siyang umakyat kasi may mga venous insufficiency na ako and all. Kailangan ko din i-monitor yun. Tapos once nagkaroon din ako ng heart monitoring kasi nagpapalpitate ako, hindi ko na siya magawa ngayon lahat. Hindi ko na siya mapagsabay-sabay kasi yung 75,000 magkano lang yan, di ba? Kaya ang ginagawa ko na lang, sino yung mas kailangan ng atensyon? Yun na lang ang inuuna ko. At saka kapag sunod-sunod yung nawindang ako guys, sunod-sunod yung danas niyan, kung sino man yung nakaka-relate sa akin na maraming sakit. Siguro matatanda. Danas niyan kapag marami kayong gagawing laboratory, pag inaantay niyo yung result na nakakatakot. Parang hindi ka makatulog, ganyan. Except for blood chem, mawala yan. Kunyari, yung mga MRI, mga CT scan, yung mga mammogram, takot ka dyan kung anong result meron yan. So, napansin ko na na-stress ako doon, nanahimik ako doon, nalungkot ako doon, parang sabay-sabay lahat na sa akin. Ang nangyari nun, parang nakipag-disconnect ako sa mga friends ko sa FB, nakipag-disconnect ako sa mga high school classmates ko. Gusto ko na mag-isa, manahimik, matulog, magdasal. Gumagawa ako sa bahay. Tinatanggal ko sa mind ko yun, nakikinig ako ng YouTube, whatever. On my free time, natutulog ako. I try to sleep. Doon ko pinipilit bumawi kasi sa gabi hirap ako matulog. And then nanahimik ako, I try to do some journals, pero hindi ko naman na-sustain. I try to do some other things kaysa mag-connect. Kasi why? Bakit ako tumigil sa pag-connect? Kasi yung mga kapwa mo, classmates, mga kaibigan mo na kaedad mo, ang gusto nila masayang usapan. Hindi ako masaya, guys. Hindi ako kung ano ako, ganun ako yung kapag windang ako, feeling low ako, hindi ko kayang magkukwentuhan tayo, ang saya-saya natin. Sandali nagagawa ko yun, pero nalulunod ako. Sandali ko lang siya magagawa kasi mapapagod ako. Hindi ako makakasabay sa saya mo. Karamihan naman sa kanila, parang maliliksing bulate pa. Parang minsan inisip ko, ano ba naman kamalasan to nangyari sa akin? Lahat ng sakit na sa akin. Minsan nakakalimutan ko na sa dami yung sakit ko. Nakalista na lahat. Kasi nakakalimutan ko na, baka minamiss out akong ano ba kailangan kong i-check sa sarili ko ngayon, ganun. Kasi siyempre gusto pa rin natin humaba buhay natin, di ba? So nakipag-miscommunicate ako sa kanila. Nagsisin ako nung mga messages pero hindi ako sumagot. Doon sa group chat namin ng high school, hindi na ako sumasali sa mga games. Sumingi ako ng excuse sa aking best friend na hindi na muna ako doon kasi ang feeling low, ganyan. O sige, ganyan. Pag-pray kita, ganito, ganyan. And kapag ready ka na, then communicate with me, ganun na lang. So, hindi na muna ako nag-communicate. Kasi hindi rin ako, yung masaya nilang kwento, siyempre kapag masaya yung kwento nila, kailangan mo sabayan, di ba? Magre-react ka rin na masaya pa, susundan mo rin ang kwento niya. And I can't be like that, nasasaya ako hindi ko naman talaga nararamdaman yung saya. And then, meron din ako isang friend na sabi niya, wala yan, ganyan, malakas ka pa nga sa kalabog. Gumana siya sa akin. Siya rin, pareho lang kami, dami-dami ng
dami-dami namin nararamdaman. Pero mas ako sa kanya, mas higher score ako sa kanya ng mga sakit. Siya, konti lang, pero siya, dumarating din siya sa time na nawiwindang din siya. And I don't comment like that na malakas ka pa. Siguro, pinalalakas niya yung loob ko. Pero, just like a depressed person is, wag mo sabihin na, wala yan, baliwalain. Wag mo raw yun baliwalain kasi, hindi mo naman, wala ka naman sa sa shoes niya, hindi mo nararamdaman yun. Wag mo nalimutan ka naman ko nung time doon. Basta wag mo ibaliwala. Kung wala ka masasabi na something good, you better be, silent. Ganun na lang. And kaya ako tumigil sa pagkukwento sa kanya kasi parang napansin ko na siguro baka siya rin meron din siyang mga problema, tapos ito na naman ako, nagkukwento din ako sa kanyang problema, baka napupuno rin siya kaya siya nakapag-comment ng gano'n. So, ang aking conclusion is manahimik ka, Susan, because yung mga tao parang wala na may gustong kumarga ng negativity and problema ng iba. Gusto na lang ng tao sumaya, magagandang kwentuhan, makita, kumain, tumawa, gano'n na lang ang gusto ng mga tao. Pero yung makinig sa problema ng iba, wala. Maybe only a sister and only a mom can listen to you sincerely. Not even your children can listen. Not even your husband can listen to you. I don't know, hindi ko nilalahat ng husband. Pero in my case, yung husband ko, minsan hindi niya ako tinatanong kasi hindi siya sanay sa problema. Ganon. And I have a daughter, okay naman siya, pero nakikinig naman siya at some point na nagko-comment siya, nagbibigay siya ng advice sa akin. Pero hindi sa lahat ng oras kailangan mo siyang tawagin para ganito, ganyan, magra-rant ka sa kanya or mag-speak out ka sa kanya. Hindi rin, ayoko rin siyang kasi nag-umpisa pa rin siya sa trabaho niya, marami din siyang stress sa trabaho niya. So, anong nangyari? Who do I talk with? I talk to my God. Ganun na lang. Nag-journal ako. Ano nararamdaman? Today I'm sad because ganito, ganyan. Today I'm happy because ganyan. Today I'm blessed because ganyan. And then, when I feel like talking to God, I don't talk to God every day. I set the mood. Just like talking to someone, I set the mood na kailangan. I am in the mood to talk to my God. Kasi kapag you are in the mood, you talk freely and spontaneously, walang tigil yan, dire-diretso yan. So, I choose my time. Kapag hindi ko feel na magsalita, I just keep quiet. I do my chores, I do everything. Pag walang-wala na, I go out, I eat. Where do I go? Diyan ako kasi sa SM San Lazaro kasi nilalakad ko lang yan. That's my opportunity to walk. Lakad ako ng, I think, 20 minutes. And then, yung leisure walk lang. And then, ride one jeep. So, just 11 pesos. Andun na ako. Tapos, kung may bibilin ako, small groceries, tricycle pabalik. So, in a matter of 3 hours, nakapag-unwind ako ng konti. Na-aircon na, napaspas ako ng aircon. Nakapaglakad ako sa mall. Pagbalik ko, medyo nagbago na ng konti yung mood ko. Mag-unload ka ng may binili mo kung gusto mo. Ganon. So, that's my latest, guys. Yung card ko, health card ko, ang ginawa ko na ng dinadaan ko na lang sa dasal. Nagtatabi ako ng PO allowance kasi in case of emergency, anong gagamitin ko, diba? Pag naubos yung 75,000 na yun, ano gagamitin ko? And then, ngayon ang pinag-iisipan ko, saan ba ako pupunta ng hospital? I cannot be in St. Luke's. Masarap sana sa St. Luke's, very convenient, madali. Yung magaang sa, kalma, kasi hindi naman ganun ka, yung nakikita mo, mga cases doon, and mabilis. Pero, super mahal siya when it comes to laboratory test. So, iniisip ko, I could be probably in Chinese General Hospital. Yun na yung pinakamalapit sa akin. Pero nakita ko rin parang private, rin yun, hindi ko rin yun kung gaano kabahal doon. Kasi, kinumpare ko rin yung, kunyari yung MRI, kinumpare ko yan with the cost doon sa, sa Makati Med. Parang pareho lang sila eh. Ganun. Kaya,
I don't know, sana wag po muna ako dumating doon sa pagkakataon na makonfine ako or whatever emergency or I need high cost na mga laboratory kasi wala talaga, hindi talaga kakayanin. And kapag sumasagi sa isip ko yung mga ganun, pinipilit kong alisin. Kasi wala what can you do? No? You have this kind of body na hindi mo alam kung bakit. Alam mo guys, yung family ko, maikli ang buhay. 6 kami magkakapatid, bunso ako. Wala na lahat ng parents. Yung 4 wala na, 2 na lang kami natira. Ako at saka yung gitnang babae. And she is now 67, I am 62. Sa aming magkakapatid, ang nabuhay ng pinakamahaba is 72 years old. 72. So, what am I now? 62. So, parang practically, naisip ko naman, I got 10 years pa kung papalarin pa ako makarating doon. Hindi naman sa negative tayo, pero I'm just being realistic na ganun ang buhay. And sa katulad natin na senior na, ano ba ang goal natin? Medyo pahabahin pa, di ba? I try to eat healthy. I try very much. Kaya doon sa ulam namin, siyempre kasama ko isang matakaw na matanda at saka isang Gen Z. Siyempre, ano ba mga pagkain niya? Kundi yung mga puro meat. Dati, hiwa-hiwalay pag may isda, may isda, it's good na yung daughter ko kumakain ng veggies, pero depende sa veggies. Hindi siya kumakain ng mga boiled na mga talbos ng kamote, hindi yan. Kumakain siya ng mga ginisang sayote, ginisang yung chop suey, mga ganyan-ganyan, upo, kangkong, kumakain siya ng ganun. So, sa lahat ng mga meals namin, nag-i-inject ako ng mga gulay dyan. Tapos, dati nag-i-inject ako ng isda, pero ngayon, my God, ang mahal ng isda. So, ang ginagawa ko, yung karne na din. Yung karne na rin na kain na ako ng few pieces ng karne. Siguro, 2 kutsarang karne. Tapos, yung kanin, hirap kasi wala akong gana sa umaga at sa tanghali kasi wala akong kasabay kumain. Pero sa gabi, nagpaparami ako kasi hindi na sila. Iba kasi talaga kapag may kasabay ka kumain. Tapos, siguro ang pinakamarami kong nakakain sa gabi, minsan nakaka-2 cups ako ng rice. Kasi masarap di ko kumain. Pero talaga, yung half cup ng rice, di ko nagagawa yun. Siguro ang pinaka-konti ko, 1 cup. Ganun, pero yung half cup, hindi ko nagagawa yun. Tapos, pinocompensate ko ng maraming gulay na lang, ganun. And then, fish, wala. Kapag fish lang. Kapag meat lang. Then, gulay. Puro ganun lang ang pagkain namin everyday. So, yan ang goal nating matatanda. Yung mapahaba lang ng konti. And, thankfully, I am very blessed na yung buhay ko is tahimik. In the morning, weekday, mag-isa lang ako dito sa bahay. And, may isa pa akong anak, panganay kong lalaki. Siya ang heartbreak ko because wala nangyari sa karir niya, walang nangyari sa kanya, and he is living dun sa Laguna, sa bahay ko sa Laguna. And it's really good na meron akong ganong klaseng investment kahit yung bahay. Maliit lang yung bahay guys, lang siya, row house lang siya, pangit na eh. Palagi kong pinapagawa yun dati kapag nagkakapera ako, pero ngayon wala tayong trabaho, hindi na natin mahabol yung kung ano man yung mga tulo-tulo doon. Tapal-tapal na lang ang ginagawa natin, pero at least he has his own place na yung nakakakilos siya on his own. He used to be with us nung bata-bata pa siya kasi lumaki siya sa tatay ko eh. Dami ko ng topic, no? Gulo. I hope hindi kayo naguguluhan. Lumaki yung anak ko panganay sa tatay ko. I was a single mom before. Tapos nung namatay yung tatay ko, kinuha ko siya dito sa marriage ko. Hindi naman sila masyadong ganun ka-okay na husband ko. And then, nung nakatira kami sa ancestral home ng asawa ko, nagkabentahan na, nawala na, and then, so nagkaiba na. From then, nagkaiwalay kami ng anak ko. Lumipat siya dun sa Laguna. And then, ako dito, naiwan ako sa asawa ko tsaka sa daughter ko. Ganon. Yun ang biggest heartbreak ko, yung anak ko lalaki. Ngayon na tumanda ako, na-realize ko lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya. And every day I pray to God na sana hindi man siya nagsalita sa akin, mapatawad niya ako. Yung number 1 is mapatawad ko talaga yung sarili ko and maka-get over ako sa lahat ng pagkakasala ko sa kanya.
Siya lang ang iniisip ko. Ang dami ko na kasalanan, naging kasalanan of course. Before, marami yan. Sino ba naman sa atin ang malinis, di ba? Sino ba naman sa atin ang walang dark secret? Marami akong kasalanan. Pero something na hindi ako makaget over dun sa anak ko na napabayaan ko talaga siya. Nag-focus ako sa ibang bagay, napabayaan ko siya. To the point na sometimes iniisip ko, sana pala hindi ako nangasawa, kami na lang ng anak ko, sana wala akong kargang ganyan. Wala akong naging kargang ganyan. Kasi despite of having a peaceful life today, ang gumugulo sa akin yung sa anak kong panganay, yung guilt ko sa kanya. So, hindi ako ganun ka-happy. Peaceful ako ngayon, pero hindi ako ganun ka-happy. Marami akong hinahanap, marami akong questions sa buhay may asawa ko. And, hindi naman ako talaga, nung nagkaasawa ko, hindi naman ako inutil nun eh. May trabaho ko eh. Even nung nagkasakit ako ng cancer the first time, meron akong trabaho nun, kaya yung health card ng previous company ko ang sumalba sa akin eh. Kung nabuhay akong with my son only, pagdatingan siguro sa akin lahat ng mga problema na yan na hindi ko kailangan naging married ako. You know what I mean? Sana nakarating ako sa ganitong na kaya naging married ako o hindi. Walang effect. So siguro kung nagstay single ako and have been with my son, siguro wala akong dinagdalang guilt sa ngayon. Yun lang, pero what can I do? It's been past. Dami nagsasabi na forget the past, don't live with the past, live with the present, don't think about the future. Ganon, pero daling sabihin nun eh. Pero gawin mo yun, especially sa kanya-kanya tayo ng pagkatao eh. Siguro sila, kaya nilang gawin yun, swerte nila, pero tayo, hindi tayo ganon. Sana, minsan, dinadasal ko, give me the gift of forgetting things. You know, may mga tao na hindi nila alam yung ginawa nila, kagawa sila ng kasalanan sa kapwa nila, nakalimutan nila yun, nakaget over siya. Hindi nga nila alam na may mga kasalanan sila, you know. And pagtulog nila, bukas iba na naman yung buhay nila, bagong buhay nila. Sana, I wish to have that gift na hindi nag-iisip, hindi pala isip, hindi deep thinker, hindi palaging guilty, hindi sad, you know. Pero lahat ng to nag-ugat sa pagkabata natin eh. Even nung nasa womb pa tayo ng mga nanay natin, siguro nagbe-built in na yan dyan. Tapos pag laki mo, sumasama na yung mga experiences mo, di ba? Yung childhood mo, whatever it is, nag-build up lahat yan dyan. So, yun yung pagkatao mo na hindi mo mabura. Hindi mo yes na mo siya, nare-reform mo siya ng konti by being at school, choosing good friends, being in good companies, undergoing trainings, mga ganun. Pero bumabalik pagtanda mo. Kasi nawala na lahat ng training, mga kaibigan, mga office mates, nawala na lahat. And then pag mag-isa ka na, ando na yung mind mo, ang nando sa mind mo, yung noon, hinahanap mo na yung mga ugat mo nung noon. And this is the time na parang, I wish I have my mom, I wish I had my sister, older sister. I have a sister na in US, pero iba yung usapan namin. She's more of masaya kaysa sa akin. And so, minsan nakakahirit akong magkwento sa kanya ng mga ko, pero hindi lahat. Hindi katulad sa panganay kong kapatid na nawala na din. Anyway, ang dami ko nang na-discuss, guys. I took 30 minutes of your time. Thank you for listening. Today is a fine day, and I hope you have good days too. Ingat kayo palagi, maulan, and that's it. God bless us all, and see you again, and huwag kayo magsawa sa akin. No bashing, wala akong hipin. Stay cool, stay beautiful, especially doon sa mga kaedad ko. Stay relaxed, and try to take care of yourself as much as you can. Goodbye.
See you around next time.